God is good all the time. Atong papakan ang Ginoo. Ating katug na maron, katong katugon, katug ra mo. Kay pukawon ra mo nako inig kahuman. So, salamat kayo sa inyong pag-anhi o pagsakripisyo. Kay sakripisyo dyan, no? Karong gabi una. It's morning the night. Kung lisko, way tug ang mga tao. Pero kani, Diyos ko ni. No? Di ni lisko, Diyos ko. No? O, among pag-anhi din to empower the people of God to protect us from the harassment of the evil spirits. Kay wata kay bao giharas na dita atong pamilya, yung mga anak. Kay ang harassment sa demonyo dili lang possession, dili lang gisaniban. Kung ang imong bana na usab ng taras, it is a harassment. Kung ang inyong panimalay kubot paslukot, it is a harassment of the evil spirits. Matud pa ni San Pedro sa 1 Pedro 5:8, ang yawa day sama sa gutom nga leon, nangita og tukbunon, naglibot-libot sa atong kiliran. So ang yawa day naa sa atong kiliran. Kita na mo yawa? Kita na mo yawa? Ni Juan rejoinder. Burn out ka dali, no? Muna sign nga na sila. Dito sa Ilocos, buwang mo? Dito sa Ilocos, nag-talk sa ko, sama ani, katedral nila. Himaw mo, nag-burn out ang Tibok Katedral. Ang Tibok Katedral lang, silingan, nagsiga. Ipaandar nila ilang generator, hastang generator, naguba. Satan is real. Amen? Unya, ito lagi mo giyawa. Ito mo giyawa? Uy. Kita na mo giyawa. Tanaw mo siyang tapad. Ito na yawa. Uy, no. Kalukalike lang. Muna nga, ang pamilya nga naibaw sa prayer sa simbahan, dili ng prayer sa mong lulo, nga dili siya mamatay kung dili mapasa. Uy, kaysa may nakadawat og pasa ninyo, no? Nya, nagsabot na po din Father Christian, nga kinahanglan jud magtukod ta din mo empower tag mga team. Parang di po siya kapuyog taman. Dito, sa diocese, doon na ako'y lapas galing na po ka deliverance ministers. Mga laigo nga mutabang sa ministry of deliverance and exorcism. O dako jud kay tabang. Dako kay tabang ang mga laigo. O katong nag-talk ninyo, no? Sila si Brad GC, sila si Brad Sherwin. Kaya kung pare radyo sa ligan na pa'y misa, na pa'y hilog, himatyon, no? Samot di katubo ang pare, no? Samot na ko, no? Punang nga, kung ma-empower na to ang katawhan sa Diyos, sa prayer sa simbahan, daghantang ma-save nga pamilya. Diniduol na ko, o sa kapulis, kaya ba mo sa'yo natabo siyang anak? Nagbitay na yung anak. Kaya naghikog. Mayo gani, nga mao'y pagbitay sa yung anak, nakasud sa kwarto ang nanay, naluwas ra ang bata. 15 years old. Manang niduol sila sa office. Pagduol nila dito, ingon ang pulis, Father, tabangimi. Kaya akong anak, naghikog. Akong ipangutan na ang bata, Dong, nagplano kang maghikog? Wala, Father. Anong? Naghikot man ka? Father, pagsud na ko sa kwarto,
Nawa ko sa kong kagalingon, kay iyang kwarto di ay infested, tiawan, tunay nagpuyo. Nawa siya sa iyang kagalingon. Ako namataan, Padre, sa diyang luwas ko ni Mama, gikan sa akong paghikog, na naglisod na ko ginhawa, Padre. Yan ay tabo, huwag mo siya kalibutan. Kaya yung bata po di ay walking possess. Ako gingnan ang pulis, ang tatay, Brad, magandam ta kay alas 9 na to sa gabi eh. Ko Brad, kung tinuod ang gisulti sa imong anak, wani magama-gama, yung po di ang anak, ganun magama-gama man ko, Father, nga tinuod man akong gisulti, wala ka kay bawo nga naghikot ka, wala, Father. Wala kay planong maghikog, wala, bisan gamay, Father, kay Bernie Santo to, nagtanaw mi og Passion of the Christ. Sa initabo, ako ginan ang ginikanan, ang pamilya, sige, atong ampuan ang inyong anak. Ako ginan tong pulis. Ya, ako ginan nga, Brad, 95% muriak ang imong anak. 95%. So sa'yo pasabot ni mong muriak, Father, walking possess. Tahang yawa, sud siyang lawas. Kaya mo sa kibaw. Magpakamatay siya, yawa sa kibaw. So, tinuod din na, Father, na makakita ka karon. Kibaw mo, pag deliverance na to, kinadaghan ng yawa, sud sa lawas sa bata. Unya, usang oras na kung ay nampog deliverance, wa pa dyan mo gawas ang yawa, hindi ko magrosaryo ta. Pagkanta na mong Salve Regina, Hail Holy Queen, nagsuka ang bata o nigaan ang iyang lawas. O ningon ang bata, pa, nag-usat na din eh. Ganun ni ata din eh. Asa dita? May kalibutan siya. Kanya akong ina na ang tatay, kinanglan ikaw may tatay, mag-deliverance kasi inyong balay. Ikaw may tatay, mag-practice ka ini. Go to your priest for confession. Yeah, go to the Blessed Sacrament for adoration. Yeah, Rosary, Eucharist, Sacramentals. Cares. Sa tuminig cares, confession, adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals. Ako ginan ang tatay, dako kay mo og tabang, i-deliverance nimo ang imong balay. Father, pwede din eh. Nabunyagan mga ka. So, nabunyagan. Nakumpirmahan sad. Oh, nakumpirmahan. Nakakumbisal na ka. Wa, jukoy, kumpisal, Father. So, muna'y kuwang nimo. Go to confession. Ya, simba. Dugangi inyong pagsimba. Isip, pamilya. Kaluoy sa Ginoo, na-liberate ang ilang balay, na-liberate pod ang iyang anak. Ato pakpakan. Agido. Kinsa man ang nag-prayer na to, dili na ako. Ang iyan ang ginikanan. Iwaw kumanto sila ha. Ako kumanto sila. Ako ngina ng tatay, kay baw ka? Ikaw, mo hinungdan na ng anak yung anak. Kamong duha. Mag-unite mo, balik mo tanan nito sa Ginoo. Og ang inyong anak maliberate na ikan sa influence sa demonyo. Karon ang bata positive na kaayo. Kaya na ang ilang balay na liberate na using the prayer of the church. Siguro mangutanan mo nako, Father, imo-imo ra sulo na, Father. Na ba kay document nga gihawiran diha? Naa. Nani sa libro ni Father Sikia, kinsay makahimo og deliverance. Kinsa? Niya sa page 22. Last paragraph. Ako basahon ha? These deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. Para kinsa di mo gamit ang libro ha? Mga pari o mga religious. Mga pari o mga madre.
Muni unang rason yun ang gisuwat ni Father Sikia, gi-compile ni Father Sikia ang prayer sa simbahan. Ikaduha, doon na may tulog ka, pwede maka-deliverance. Base sa document, Chief Exorcist, International Exorcist, Father Francisco Sikia. Secondly, for lay communities, pwede charismatic, pwede Legion of Mary, pwede, kung empower na itong mga lay community, no? To use the prayer. Secondly, for lay communities, under the guidance of a priest, and with the permission of the diocesan bishop, whose apostolate is healing and deliverance. Kung saan pwede ay ang lay communities. Pwede mga religious organization. Pwede. Naman dire. Nya kami padre, individual. Kami, di mi membro sa charismatic, di mi membro sa WBL, di mi membro sa bukas loob ng Diyos. Ikatulo, ningon si Father Sikia, lastly, for the individual lay Catholic, these prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attack. Kinsa day? Lay individual Catholic. Ang tatay, kung may power mo gamit ang tatay mag-deliverance kada semana sa iyang balay, sa iyang family members, hinay-hinay mausab ang taras sa ilang family members. Nalipay mo wa? Nalipay na. Hindi, ko'y usa ka pasyente niya, poses ya anak. Ako gingnan, nakibaw mo, anong nayawaan ninyong anak? Tungod man, kaya mo magkahiusa. Tungod man, kawa mo magkahiusa sa pag-ampo. Na sige mong duol og mga albularyo o okultista. Mga tao nga dunay open lang psychic ability, makaibaw sila sumaabot, makaibaw sila kanus amo mamatay, kibaw sila dunay kalamidad. Psychic man na siya. Muna nga, ay na magduol dito. Ako sigingan, di ko mato sa inyong balay, deliverance ninyo yung balay, sud sa 7 days, straight na. Kiposes magayang anak. Mag-wild, inig prayer, sa deliverance prayer. So, initabo, makaigsunan. Deliverance siya dito. Pag deliverance niya, birahon pa bitaw iya bangko. Why nagbira? Sa Fadir, muhunong na kuani. No? Siya focus, pabira na yung bangko. Focus sa prayer sa simbahan. 7 days, completely healed ang iyang anak, completely liberated from the influence of the evil spirit using the prayer of the church. Amen? Muna mingon si San Pablo. Mingon San Pablo sa 1 Timoteo 3:15, walay makalimod, unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Unsa to? Walay makalimod, unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Sobraan pug tago ang sa takaron wa kay bao. Nya usas tayong power nga taga dinhi si Ate Sally. No, Rosalie. No, Rogelio, asa man to sa Ate Rosalie? Asa man? Mandara, no, ato ni papambiton kay ang iyang anak, siya na isulti, no. Atong papakan, atong paminawon si Ate Rosalie sa iyang pagpaambit, siya na itabo. Nanto sila sa Bohol, kung kapoy deliverance sa inyong anak. Nakaluoy sa Ginoo, siya na isulti. Taga dinhi man jud wani bayri ha. No, kini iyang testimonya dili scripted, dili binaryan. Tara te. Ikay puli nako. Ito papakan si Ate Rosalie. Ito paminawon iyang testimonya na maka-inspire na to tanan. Thank you, Dre. Mayong gabiin atong tanan. Okay pa ba ta? O katugon na?
Ang akong ika-share sa inyo bahin sa nahitabo sa among pamilya. Kadto pang ming-aging Pebrero, ini nga tuig 2013. Last year, December, nag-start kami pag-follow ni Father Darwin sa iyang punto por punto sa YouTube channel po ug naapod sa Facebook. I-try ninyo ang wala pa nakatanaw, pangitaan ninyo niya, subscribe na lang mo. Sa sige na mo og tan-aw sa mga talk, mga evangelization ni Padre, catechism through online. Ang ako kasi na ako'y hypothyroidism. Kompleto na ang akong medication, pero pag adto na ho last na examination na pod, ultrasound, naagihapon ang nodule. Nganong ningabot sa punto nga nagpa-check up ko, gumikan kay member man ko sa choir dinhi sa atong cathedral sa parish choir, pero sa pinakauna sa MFC choir. Dali kong mapagaw. Unya pag kuana tan-aw na mo ni Padre, niingon ko sa akong brother husband si Doydoy, muadto kaha ta ni Padre kay basig na curse ko. Tuod man diretso mining uli dito sa Bohol. Kaya ang akong husband taga Bohol, taga Batuan. So giusa na lang namo diretso mi ni Padre. Pag abot namo dito, morning catechism, dito pa lang sa catechism, na anak ko'y gibati, sakit ang akong ulo. Motoy akong gibati god. Kaluyan sa Ginoo, sa kadaghan sa pasyente ni Padre, ong ning-abot mi sa office ni Padre, alas 8, og sa dihang wa ko nakalagbok. Ako ang katapusan nga pasyente ni Padre, ikaw 179. Ing ato kataasagod ang mga pasyente nga nagdipinila didto. But before ana, naay ako na lang ni diretso, naay usa ka tambalan nga gideliverance ni Padre, which is taga Surigao, si Alma. Pag start ni Padre ako naa sa luyo, wa kahibaw si Padre si Alma nga naa ako sa luyo. Ning diretso na og istorya og English ang kadtong tambalan nga gideliverance ni Padre. Nag-start ko og kanta sa Salve Regina. Pagkanta na og Salve Regina, nagduko ra ko kay ang ako para di ko ma-distract. That was our first time nga naka-observe mi sa ing ato. Og pagkanta na ho sa hapit na ang chorus, ning ingon ang babae, gitudlo ko nga nakakita ang ahong brother husband, stop singing, I am burning. You, Mary Magdalene, you are a sinner, but you repent. Stop singing. Ning tanaw ko, wa ko ning tanaw sa kadtong poses, dito ko ning tanaw kang Padre. Pag tanaw ni Padre na ho, ning sinya si Padre nga, continue. Mo na to, sige continue, sige syag-syagit na stop burning. Dito nakita gud namo literal kung unsa ang mga poses. Og sa kataas na sa istorya, to make it short, ang kasakit sa ahong ulo, tatinga ako kay gideliverance na ko ni Padre, nag-101 na may pag-istorya ni Padre, naagi hapon. Balik may pagkaugma, attend sa catechism, unsay dahilan nganong sakit ang akong ulo, ang akong amulet. Nakakuan mo anang piyaw, kinsa may naipiyaw. Kana, ang ahong plano adto, dili na ako isurrender sa ministry, kay ahong patunaw dire. Pero wagod nakuha ang kasakit sa akong ulo. Gikuha na ako sa sakyanan, igo ra na ako mahatag ni Brother GC Visira, murag na ay lansang na grabe kadako na ning ibot sa akong ulo, nawala ang sakit sa akong ulo. Pagkahuman na ito, nanguli na mi, diretso mi, nanguli po dire sa Naval. Igo pa mi nagbiyahe, ang among balay kay infested man di ay, ang among anak nga lalaki, daghanay nakita sa among balay. So pag abot na mo sa gate, parking mi, diretso ko sa mga bata na umusta. Ang ahong laki may ahong na pangustahan una, niyong ko dyan, kumusta man mo? Unsay tubag sa bata? Ma, weird kaayo. Nga naman, pag abot pa lang ninyo, nagpark mo sa front sa atong gate, na ay duha ka babae, putol ang lawas. Na ay duha ka taon na ning sulod sa gate,
putol ang ulo. Naay ning sulod inside sa atong house, but they are not stepping on the floor. So kami, kay amo nang na-experience, na-witness na namo ang tanan ng mga panghitabo ngadto sa office ni Father Darwin, giwala-wala ran mo namo to, ning ko sige mga tug na ta. Pagkabuntag kay Huwebes man to, eskwela na ang mga bata. Didto mi nag-start og gamit sa gitudlo ni Padre nga prayer. Prayer for protection using the holy exercise oil and holy water. Pagbutang nako sa kamot sa akong brother husband, giwahing ang iyang kamot. Ningingon ko, hinay kay gamay ra da ba ni? Layo ra ba tong buhol? Butangan og usab, diretso gikrusan sa agtang sa akong brother husband ang among anak nga lalaki. Igo pa nakrusan sa agtang, ning inguna ang ahong laki, sakit akong ulo, di ko kaginhawa. So dito, wa na mo pa eskwela ha, ang duha na mo ka anak among gipa-eskwela kay basin mahadlok. Ning ingon ko sa brother husband, maon na ni. Unsaon nato ni. Praise the Lord, kay sa akong pagkakubian, kay gumikan siguro sa akong pagkamananabtan sa una sa kanang inahan sa kanunayng panabang, nagsukit-sukit ko sa ministry ni Padre kung unsa jud ang proseso nga prayer ini, kay di ko mutuo na katong gipang-checkan lang didto naagod ni kanang lain pa. Di page lang akong gipangsuwat, ningon ko ni brother husband, ikaw deliverance kay ikaw ang head of the family. Unsay ang tubag, wa ko'y kumpisal. Unya nga ko, kamusta? Wa pud ko nakakumpisal. Emergency na, ingon ko, sige na lang, emergency naman eh, kinaa na. Unsay among gibuhat, si brother husband naghawid sa crucifix, gibutang sa ulo sa among anak, didto nagreact ang among anak. Dili ka ginhawa maglisod, sakit ang ulo, ang kamot niya dili masalta, mura siya gisakyan pati iyang tiil. Ang iyang tuhod murag gibunalan kuno. May iyang istorya, which is na witness namo nga ang iyang ginhawa inapas. Kung kami wa nakaabot ni Father Darwin, mga nanay, first move, unsay atong buhaton nga ang atong anak wa kaginhawa? Dalhon sa ospital. Kay aron didto mopalit ta sa hangin. Gibuhat namo ang deliverance prayer while ang ako mo ay gamit sa prayer na for deliverance, ang ahong brother husband diharas. Daghan ng ngamang sa iyang lawas nga di niya masabot kung unsa. Balik-balik namo ang deliverance prayer kaduha katulo. Pag ikatulo, sige nagpanghuiab ang among anak. Manghatsing na. Kana siya nga sign ang gitudlo sa office ni Father Darwin, ti mailhan na mugawas na ang yawa. Kaluyan sa Ginoo ning gawas god ang demonyo nga ning sulod sa among anak. Di man mo sugot ang bata nga di may eskwela, so ning eskwela. Pag abot sa gate sa Cathedral School, timing kay ang mga bata nagampo og grocery. Igo pa nakasulod sa gate, grabe nang hinilak sa among anak, gisapungan ang iyang dunggan kay sakit kaayo. Ang kuan si Mama Mary na sa tubangan na ang crucifix, dili makatan-aw ang among anak. Iyang gi-explain sa amo nganong di ka makatan-aw, tan-awa pa ang sidlak sa adlaw. Mo direkta ka pag tan-aw, kaya ba nimo tan-awon? Dili gud niya kaya. So gitawagan ko sa maestra kay ang natingana sila nganong ing ato ang among anak. Gikuha namo deliverance prayer miss sa balay niya, gitawag na ho si Father Christian, nagpa-emergency deliverance ko, praise the Lord. Gitubag ni Padre, dire-diretso si Padre ning adto sa balay. Pagkaugma, same scenario, eskwela. Pagsulod sa eskwelahan, ang among anak ning sumbong na grabing hilak, gidunggab siya sa likod. Perting sakita, dili kaginhawa. Gihatagan na siya og bulsita. Pag gikuha na pod sa papa, pagsakay sa sakyanan, hingingon ang bata, pa, they are with us. Nanakay sila sa sakyanan. Pero na-feel sa papa kay ang harassment na nahitabo sa iya that first day nga ning reaksya, same ang iyang na-feel sa kadtong pag-ingon sa bata nga gihara naa sila. Pag uli sa balay,
para dili ang murag ang among kuan sa husband nga wa baka sa binuangi. Walay nangamang sa iyang lawas, iyang giingnan ang bata. Jan, tan-awa na abakay nakitaan. Ningon ang bata, wala pa. So dito, na-prove sa akong asawa, sa akong bana, nga tinuod god ang giistorya sa among anak. Pag abot og alas 11 sa buntag, giharas na pod ang ahong brother husband. Giingnan niya ang bata. Jan kita naa ba? Ingon ang bata, yes, naa sa imong tapad ang bata. Naapod ang babae, tuan naglingkod, tapad sa ahong school uniform. Gibuhat na mo, gideliverance na mo ang among balay. Og para makasabot gud mi kung unsa nga klase ang ingana na panghitabo, nagkuan mi, sabot mi na mo seminar siya ngadto sa office ni Padre for Deliverance Ministry. Timing kay naay nagseminar na taga Bantayan Island. So ang nagpabilin ako, ang ahong brother husband didto sa Bohol. Kada adlaw gideliverance na ho ang bata ug kada adlaw lahi-lahi ang mga experience, lahi-lahi ang ahong masugatan. Ning ingon ko ni Father John, Dre, kay inambusay naman ko adto na pinangumpisal. Ambush naman lang, kay wa baya tay schedule sa kanang kada adlaw. Para mas kuan gud ang akong pag-deliverance ambush. Ning ingon ko, Dre, dili lalim makig-istorya sa yawa. Ngano, ang ahong anak mausab ang panagway. Mangitom ni, magsipat-sipat na nako. Unya ahong giingnan anak, kung unsay imong mabatian nga mga istorya gikan sa kanang mga demonyo, iistorya nako kay aron matabangan ka namo ni Papa. Ning ingon siya, I can't promise you, Mama, because I don't trust you. Hilak ko taman-taman. Tawag ko sa bana, di mo tubag kay naa pa di ay sila sa ilang session. Timing na ang kadtong napanghitabo mo ay topic nila. Message ko og 5 kilometro ang ahong mensahe sa bana kay grabing sakita sa akong gibati. Kadto di ay gipangitaan ko weakness sa yawa. Kay aron mo undang ko pag deliverance. Tuod man sa 5 days namo nga kuan pag deliverance gud naho. Pagka Friday, Thursday, eskwela siya, ningon siya, Ma, ningingon ang demon ako na makigistorya siya sa school. Nagduha-duha ko. Demonyo na makigistorya sa school, sa akong anak, unsaon pa lang. Pero, wala ang akong pagsalig sa Ginoo. Ingon ko, sige go, kaya para mahibawan nato na. Pag abot sa eskwelahan, na-observe sa isang classmate na pagsulod sa gate, nagbira ang bata og lingkuran saan nagatbangan sila og naigi ka istorya. Ang nabatian sa iyang classmate, ningon ang bata, okay, I will tell my mom. Tawag diretso, Ma, nag-ingon ang demon nga willing siya mugawas sa akong lawas in one condition. Ayaw na ipangistorya nga naay demon. Naay demonyo, mo'y ijang ingon. Unsay ahong tubag, dili anak. Dapat atong i-share sa uban ang imong experience. Pagka Friday, gideliverance na ho siya, alas 11 sa udto. Ning ingon ang bata, Ma, na-feel ko nga na-close ang ahong third eye. Wala po kuning tuo, kay basing gibinuangan ra ko ini, karon moundang ko. Sige ang deliverance. Insan, Ma, na ako'y na-feel nga gikan sa ahong ulo, down sa ahong tiil, ning gawas nga black smoke. Arang na akong lipaya. Ning sa tawagi si Papa, kay na-feel na ako nga ako na ang old nga dyan. Wala na ang demon nako. Motoy isa nga grasya nga among nadawat nga ang mga pagsulay nga atong sugat-sugat sa matag adlaw dili ta angay mahadlok kay naagod ang Ginoo og si Mama Mary nga mag-uban nato. Last niya nga atake, totally possessed ning eskwela. Alas 11 pa sa udto, nakalimot na siya. Ang iyang memory gibalik sa grade 6. Wa na siya makaila sa tanan niyang classmate, sa iyang mga maestra. Wa siya kaila. Ang iyang nailhan kamirang iyang pamilya. Ning uli siya sa balay udto, ning ingon ko nga pag-ilis, and no, okay ra ko, ako gipaningot. Kadto di ay wa siya ning sakay sa tricycle na may musugat sa ila. Pero nakahibaw mi pagkasabado na, natinga ang nagsundo kay ning una sila uli, pero pag abot sa gate dungan sila nangabot. Mauto
Pagka alas 3, gitawagan ako sa maestra, kay si John, di na mo sulod sa iyang classroom, adto na sa grade 6, kay grade 6 pa siya, which is grade 7 man siya. Di na siya kaila. Gipugos sa madre nga siya ang muhawid sa crucifix kay nag-Station of the Cross. Dagan-dagan mi sa eskwelahan, among gikuha, gipangutana na mo, wa good siya makaila. Pag abot sa balay, nangutana, na ba daw kuno'y giusab sa among balay. Nga wa pa man eh, nganong naana ni. So, gi-deliverance na mo, pag start sa deliverance prayer, natog. Abtan og mga 5 minutes, hingbuka ang mata, hingingon siya, nganong na ako aning balay? Nganong nag-deliverance mo? Unya, napa ko'y klase? Ningon siya nga, pagani ko nag-lunch, nganong 4:30 na? Mao to'y isa, nga arang namong hadluka. Pero pag deliverance, naulian. Praise the Lord. Last Black Saturday, naatay mas dinhi. While nagkanta sa entrance song, sugod na nanakit ang lawas. Didto mi sa second to the last, nahaligi dapit. Ningon siya, masakit na kaayo akong lawas, sakit akong dunggan, sakit akong ulo. Pagkanta sa glory, samot. Wa pa nahuman ang glory na tikluhod ang ahong anak. Kay gibunalan ang iyang tuhod. Tikluhod god. Unsay ahong gibuhat, kay permanente man na siya na idala-dala na sacramentals. Gikuha na ho ang holy exercise oil, gihapasan na ho, naka-recover. Unya taod-taod, himbalik na pod. Hangtod abot og alauna, nanguli mi diretso sa balay, gi-deliverance na ho. Praise the Lord. Naulian, naggawas ang yawa, og hangtod karon, totally healed na po ang anak na mo. Thank you. Yang usod na po sa seminaryo yung anak. No? Ato na mag-eskwela. Karong sunod mga adlaw. So, kita ninyo, ako lang pa-share si ate kay yun na naka-powerful ang nanay o tatay. So, katong naghikog, karon wala na dyan sila, pila na katuig, wala may magkita. Madto sila sa office, magdana puglain nga pasyente. Unya, kadaghan ka, no? Maluwas na to kung masayod ta niini. Uy. Nagmata pa mo diha? Hindi mong tapad, no? Nagmata pa ka? O naglaway na? No? Ang inyong mga, sa akong experience, ang deliverance, dili lang para sa possess. Inyong mga anak na nausab na ang taras, nausab na ang kinaiya, gahi, pasta ng gahi. Kini siya, gamitan ninyo. Satan is real. Abi ninyo dahil nag-away, iyang ugangan nag-away. Nag-away, di ba, tag-as kinag mga tingog. Iyon siya nga, iyang gibadlong, saka dyan siya sa balay. Ang inyong tingog ni abot na sa atong mga silingan. Ang hilo mo niya, pag storya ratagtarong, dyan, patoo. Kita man siya sa holy and exercise water. Dito silang altar. Sa gibuhat niya, iyang gikuha ang holy and exercise water, iyang gilibot sa tibuok niyang balay. Sangan sa atong Ginoong Hesukristo, mga demonyo pahawa mo na mong balay. Iyang gilibot, balik-balik, sangan sa atong Ginoong Hesukristo. Human yun ang libot sa tibuok niyang balay. Ang duha niya ka, iyang ugangan, ng hilom. Anong nag-away ta? Nag-away na sila. Kaya mo nag-away sila, gikan na grosaryo. Iya gibuno og sudlay ang bana kay wa mo sabat. Sabat diha. Nangayawaan ng luha. Mo to'y sinugdanan sila katura sudlay. Taas sila tingog. Init ka ilang gibate. Pero silang gideliverance, holy and exercise water lang. Ilang gilibot. Yang gilibot. Nahilom ang duha. Ang yung reflection mo ni, kung naalang sacramentals, ang tanang Katoliko na gikan sa kaparian, they will be protected against the harassment of the evil spirit. Yun siya nga, hinaot po unta, ang mga Katoliko ma-educate, ang mga kaparian ma-educate,
sa kabililhon. Di ni mo ma-underestimate ang holy and exercise water. Nya tanang pari makabless using the prayer. Naay ritual ani, na blessing sa sacramentals likod ini nga libro. Grabe. Unya kay ba mo? Di usa ka mayor sa Bohol nito sa kuha. Yan samtang nito siya sa kuha, di gidaha, ay ambulansya niabot sa parokya. Ingon ko parispes unsa man itong COVID to, Father. Mura man hospital. Dito, gisakay nila possess di ay. Tako kay nga babae. Nya dunay siyam ka lalaki ni kuyog. Ilang gigapos ang possess. Ingko nga badbari ninyo. Father, say badbaran nga muna na mo gapos ani. Father, kusgan kay ni Father. Siyam mi kalalaki na gunit ini. Ipanglabay raming siyam. Ikaw gamay ra ba kay ka? Si ilabay kay to babaw sa ato Father. No? Ikaw badbari lagi. Kung ako sa holy and exercise water, akong gi-sprinkle niya. Kaya ba mo, nawad-an siya kusog. Yung ipalingkod na ko sa plastic nga lingkuranan. Lingkod niya. Yung kung ibutang ag holy water, sira kong ingon, in the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous power as God. Ikatawa siya. Wah, ha, 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 ha. Ikatawa man ka. Wala na kay holy water. Pagtan, gamay rin yung kay kong holy water. Gamay lang kayo. Ko, di ka mo gawas diya. Kita ka ng galon, 2 ka galon. Ako nang i-bless ron. Di ka mo gawas diya. Liguon tagag holy and exercise water. Isa. Suko siya. Nya akong gi-bless ang holy water, ang tubig. Dito ko, diri siya. Ibaw mo, sa gibuhat niya, suko kay siya nagtanaw nako. Sipat kakilawog tao. Sa gibuhat niya, yang gialsa ang plastic chair kay iya kong bunalan. No. Nagdagan siya padung nako. Nida pa mo ko'y gamay holy water. Nakakita ang mayor sa Garcia Hernandez. Perting paspasa, nidagan padung nako. Yang pagkaduol niya nako, akong ipasiritan gamay holy water. Isirit gamay holy water, naigo siya. Nakatug, knock out. Dili knockdown, knock out. Ningon ang mayor. Kung ang mga Katoliko na sayod lang, kung sa ka-powerful ang mga sacramental sa simbahan, dili sila madto sa laing nga lugar without bringing sacramentals. Napagpakan ang Ginoo. Nya mag-bless ko og tubig ha. Mag-bless ko og tubig after sa talk. Ay ra mo pagdali. Dakoy gihilog. Nya nobinta anyos. Ako giingnan ko, ingon ko, lo, muuli na ko lo. Ingon pos lolo. Father, ayaw pagdali. Kay ang magdali, di nakauli. Ayaw pag-apura. Muabot ra ka karong pitsaha. Nabay nagdali din he? Huy, nay nagdali? Makauli jud eh. Iway nagdali. Unya, ang holy and exercise oil. Karon lang si manaha ha, karong si manaha. Daghan kaayo. Ang grabing conversion ng mga tao. Dahil ni adto dito atong Huwebes, dili siya katindog. Kawas kan dili katindog, dili ka move ang usan niya ka paa. Kini hubag pag-ayo ang iyang paa. Bisan ang habol nga madapat sa iyang tiil, sa iyang paa, mingon, mama, kwa, sakit, aray. Bisag hikapon ang iyang tiil, dili malihok. Nya mingon ang doktor nga putlon ang iyang tiil. Ingko nga kinahanglan maminaw sa mo sa doktor kay ang doktor gigamit man na sa Ginoo. Sa Father, wa man ni kwarta Father, ikapaputol ini. Niluoy po na kong anak mong putlag tiil. Pila naman kalbularyo inyong giduulan. 8 na kabuk Father. Busta man mong lawas day. Bugat kay Father. Musta man mong tiil.
Dili malihok, Father. Sige, mangumpisal ka. Kay ang confession is sacrament of healing. Unsang confession? Dili killing. Sakramento sa pagluwas. Dili pangtiwas. So naitabo mga kaigsunan, pakumpisal na to, gi-anointing na to. Unya, akong ipakalawat sa lawas ni Kristo. Doon ay masakiton din simba kada adlaw. Kay ang Eucharist, source of healing. Unsa ang Eucharist? Kanang inyong tambal, instrument of healing. Kanang inyong maintenance, instrument of healing. Ang Eucharist, source of healing. So kung doon ay nasakit din ako rin simba kada adlaw. Amen? Unsay nahitabo makaigsunan. Atong Huwebes, kibaw mo? Iyan ang napiko ang iyang tuhod. Gawas kayang napiko ni tindog ug nilakaw. Atong pakpakan ang Ginoo. Ngayon siya nako, Father, gaan kay kong lawas, Father. Ganun nabugat po to kong lawas. Walo ka albularyo imong giduulan, hindi walo ka demonyo ni tapot nimo. Uy. Pasensya na mo ha. Ang mga albularyo dili gahom gikan sa Ginoo. Uy. Nangasuko na kong albularyo. Gisong ko dito. Saan man? Naman sa Catechism of the Catholic Church 21:16, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Sa kalbularyo ni Antonako, ginan ko sa San Vicente Ferrer ako patron. Katolikong dako ko, Father. Katekista ko, Father. Kamingon kang dili gikas Ginoo ni akong gahom. Sibe kong simba, Father. Ikunay, isurrender imong pagkamananambal. Say, isurrender. San Vicente Ferrer akong patron. Santos na. Sa tinuod, maayo nang magdebosyon ka ni San Vicente Ferrer. Maayo nang musimba ka kadadlaw. Wa siya kay bawa nga walking possessed si nanay. Uy. Dito ra ba may gikan, Father? Pasensya na mo ako ra gisulti jud ang tinuod. Ug si nanay, dili siya convinced, ako siginan, nay, sulti ko, kanusa ka nagsugod pagpanambal. Nitugan siya. Siya diyang namatay si Lula. Sa may Lula, imong Lula, albularyo. Ipasa ni Lula ang iyang pagkamananambal. Dito nagsugod ng akong pagkamananambal. Muna nay, muna'y dili iya sa Ginoo. Dili ko mutuon mo, Father. Nagpadayon ko sa akong gibuhat kay ano, daghan nga mga pobre akong natabangan. Ikaw nay, wala ko'y mahimo ni mo nay. Basta ako nakangisulti as tinuod. Nagpa-bless man siya oil, inigulit ni mo nay, imna ng huli exercise oil. Tanawo na to. Niinom si nanay. Sos, pag inom niya, nawa siya siyang kagalingon. Gano, si nanay walking possessed. Uy. Katekista. Ang mga albularyo, katekista. Lay minister. Ang uban, charismatic. Tinaw, dili. They are deceived by the evil spirits. Usay na itabo, pag inom na sa huli ang exercise oil, ni chat na ko ang mga yawa. Nga na siyang lawas. Hoy, Darwin, ayaw nagbalik diri sa mong parokya. Gitorture minimo. Amo na ang ilang kaliwatan, Darwin. Darwin. Mubalik pa ganing ka diri sa parokya. Patyo na mo siya. Kung man, andam na kamumisa siyang kalag. Darwin, ni chat na ko alas 12, alas 3. Nang alas 12 sa kadlawon nga to sa alas 3. Muna ilang oras. Demonic hours. Nya wala ko ka-reply kay perti man akong nindutag tog. Ang yawa wakatog. Pagkaugma, ningon si nanay nako, Father, dili ako nag-chat ana. Jadi bitaw ikaw. Ari diri nay kay itong pag-ausan ng mga yawa nga patindaghan na si mong lawas. Nanto si nanay. Pag-exercise na to, isulti ang mga yawa. Darwin, ikaw radyo hilabtanon sa tanang pari, Darwin na ka. Sa tanang pari,
ikaw may maldito. Ano na maldito man taong ko eh? Kaya ang ubang pare, di may pagawson. Ikaw, ilabdanon ka. Maldito. Amo na ilang kaliwatan, Darwin. Pero tinisinggit na pasok siya sa holy and exercise oil, holy and exercise water, holy and exercise, react siya tanan. Ipakita na ko siya sa video. Iba mo siya naitabo? Siya, Father, ako na. Grabe ko na kong panyaw-yaw. Bisan unsa, daghan mi siyang lawas, Darwin. Ayaw mi pag-aw sa Darwin, daghan kayo mi siyang lawas. Ikaw pariya ka. Hilabtanon ka. Yung padayon ko sa prayer. Ipasikita na ko si nanay sa actual nga video. Nanguros siya, Father, ang akong gahom, dili gikan sa Ginoo. Diin siya na-convince, dili sa official teaching sa simbahan. Diin siya na-convince sa ministry of exorcism, sa actual exorcism. Ito pagpakan ang Ginoo. Okay ba mo? Ang iyang mga albularyo nga kauban, iyang inan, huy, iyas, demonyo ni atong gahom, manurinder na ta, nga ito ni Father Darwin. Ingon po ang mga albularyo. Iyati ra. Yama-yama na ng parian na. Ang akong gamit sa pagpanambal, si Mama Mary, 2,000 Hail Marys ning ako. 2,000 Hail Marys. Very Catholic. Inoon, dili. Uy. Si Mama Mary ning ako. Sige mo kung rosaryo. Kanya, dagan na ngayon ako. Kisa, ambil na, pariana, ako na nga toon. Ditong albularyo, dito. Ikuyog sila atong naunang albularyo nag-surrender. Siya, Father, di ko convince. Tinahin mong ipanabi, albularyo, dili ikas Ginoo. Ako, Father, kada adlaw ko simba, basta ko misa mo simba ko. Nga iyas yawa na. Sa di lagi na iyas yawa ng pagsimba. Ang iyas yawa, ang imong pagkamananambal. Ang tinuod nga mananambal, kaya ba mo? Ang tinuod nga healer, ang atong kaparian. Go to your priest. Uy, all priests are healers. Amen? Tupapakan to mga kaparian. Sa inyo mo, kabantay mo, si Kristo mag-ayog masakiton, mingon siya, anak, tindog, maglakaw, naayo na ka, tungod sa imong, kusga, tungod sa imong, unya, unsa man taron, tuo-tuo man ni ato, superstitious belief, doon na tay Buddha, kita paran pa jug iring nga nagkamay-kamay, no? Doon na pa'y sa tuninyo diri nga green. Uy. Usaon pagka na-block ang blessing sa Ginoo. Bisan pag i-bless na pare ang inyong balay, inyong negosyo, doon na mo'y tuo-to. Kung sa may counter na to sa tuo-to, liguna ang imong pagtuo. Uy. Ada, may mawa, Father, kumutuo ta. Tinood dili. May mawa, kumutuo ta. Rambulan yung tuo-tuon sa'yo mabasa. Uy, rambulag basa ang tuo-tuon sa'yo mabasa. Oto. Munang wajud ba yung Ginoo, naayo ka tungod sa imong tuo-tuo. Naayo ka tungod sa imong muna nianhi si Kristo aron ligunon ang atong pagtuo. Tanawa na magpatawag mo pare niya nagpadugo mo sa inyong balay. Uy. Wa useless ang blessing. Ano man i-break man ang seal and consecration ana una ang blessing. Munang nangasakit gyapon ta. Grabe atong sakit. Biya natural na itong mga ipambati. Tungod sa atong tuo. Usay nahitabo itong albularyo nga iduol ako. Nga sige grosaryo, sige simba. Di man siya convince. Nga na, nga ni amang ka din eh. Nga di magkakamong surrender. Ingin siya nga, atong suwayan. I-deliverance ko, Father. Tanawo na itong muriak ba ko? Ako, Father, dili ko muriak, ana. Sige, atong suwayan. Pag-deliverance in the name of Jesus. Nawa naman nun siya. Ningon mga yawa, Darwin, ayaw na may labti, amo na ilang kaliwatan. Uy. Pasa-pasa. Asa mo muduol,
Kung masakit mo, gawa sa doktor, adto sa tuto. Holy water, no? Tinoo, dili. Lahi naman mo tinanawan ako, no? Bahala mo. So, sa initamo, makaiksunan, nag-react si ang maong nga albularyo. Kiba mo, dito sa Bohol, daghan kayong albularyo na nag-surrender. Yan doon na yung lugar dito sa Bohol na pinakadaghang albularyo. Nag-invite na ko nga mutok og recollection. Kiba mo, dili PPC president, dili chapel president. Kiba mo, kinsa presidentis mga albularyo mo ini-invite ako dito og recollection. Nga naman, na-converted sila sa tinuod na pagtuo. Amen? Unsay nahitabo makaigsunan kung atong padayunon ang atong tuo-tuo. Unsay counter na to aron malig-on ta ang atong pagtuo sa Ginoo. Nganuman ingon mas Kristo, Mateo 15:9, kawang ang inyong pagsimba kanako. Sa to? Kawang ang inyong pagsimba kanako kay inyo pang gitudlo ang kabilin-bilin sa inyong katigulangan. Hoy. Naging totoo dire. Di na nato ma-mention tanan, no? So sa initabo makaigsunan. Wata mga ayo. Wato giingon ni Ate, gabantay mo concrete itong sharing ni Ate Sally. Wa siya maayo, sakit kay ang ulo, kay doon na pa siya tuo-tuo. Uy. Sa dihang gisurrender niya yang totoo. Nay muraog gi kuan siyang gikuha. Tinuod na. Ug mo na hinungdan ngano nga sakit mo karon. Dahil niduol ako nga albularyo. 32 years na sakit na siya. 32 years ang iyang bugat kaayo. Iyang lawas bugat kaayo. Ang ingnan na yung sa may imong kalaki. Sana ako'y orasyon, Father. Kani bitang orasyon sala? Muha man, Father, oy. Ikaw, dili nagikas Ginoo nay. Ang imong ipuli ananay, ang huli and exercise oil, daghan kang naayo na napakan sa king cobra. Holy and exercise oil. Sumo ba, Father? Sige, Father. Pila man ni katuig ng imong orasyon? Sa 32 years na po, Father. Pila katuig imong sakit? 32 years na po. Sige, Nay. Sugod ta. I-renounce na. Nay, prayer of renounce. Tunin niya. Prayer for renouncement. Another is a prayer of the church. I-renounce niya. Warak abot og 2 minutes. In the name of Jesus, I renounce my occult prayer. And I ask for forgiveness. And I choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. 3 times. Diba mo? Insa nga, Father, gaan na sa kong oo. Nawa na ang kabugat sa kong oo. Nawa na ang kabugat sa ako lawas. Sa renouncement lang, sa prayer, sa simbahan. Kahantod karon, wala mo balik, iyang balitian. Atong pakpakan. Na Ginoo. Is it amazing? Uy. Napon mo yung sakit ron? Naaman mo yung habak? Uy. Bala nga ni mo buto. No. Tulo pa ka buok. Akong amigo, safety, lay minister. Nay Benedictine Cross, nay Benedictine Middle. Napay tulo ka, habak dire. Sa kanong daghan naman ka, doon na pa'y cross, doon na pa'y habak. Sa kung di ni mo effect ng cross, Father, doon na'y reserba. Mo na'y hinungdan, gagubot imong pamilya. Mo na'y hinungdan, nagubot ang imong kinabuhi. Yan naman, daghan kag gituhuan. Sa may gisultis Ginoo, higugma ako ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kusog, sa tibuok ninyong huna-huna. Yan, tibuok pa dida, nga doon naman kay orasyon diha. Uy, nakuhaan mag 1/4. Munang, mga kaiksunan niya niya din ni karon, daghan kay maayo kung inyong buhian ang inyong tuo-tuo. Amen. Og lig-uno na nato ang atong unsay lig-uno nato? Human ni Kristo mingon na ayo katungod sa imong pagtuo. Tay upat ka family members, tibok pamilya ni adto dito sa office.
Sakit akong likod, Father. Sakit akong Father. Silang upat doon ay sakit. Ako inan sila. Naamoy habak, wala. So, Father, nanunay baho man ka. Nangutana gani ko. Naamoy habak, wala. Naa, Father, tagsami. No? Nagkwintas og bala nga ni mubuto. Tangtanga na. Kung i-renounce ninyo, human sa prayer of renouncement, silang tanan nilang gibati, completely healed. Ito pakpakan. Nagina. Kay bawo mo, dito sa Bohol, subok kay pamalandungon, healing, head sa healing ministry sa charismatic, walking possessed. Ano? Because of the speaking of tongue. Mag-healing siya. Na ay speaking ang tongue, ha? Tinuod na. Pero it is given for a few, not for all. Ayun mo. It is given for a few, not for all. Head sa healing ministry. Inahan pa jud sa pare. Sinitabo niya. Padung na maghikog. Daghan kay siyang naayo. Ako ginas na nay-nay. Nakikupitin siya baya kas Ginoo. Hibaw kanay, ang healing nga gikan ni Kristo, dili pinaagi sa speaking in tongue. Ang healing nga gikan ni Kristo nay, pagpalig-on sa ilang pagtuo. Ikaduha, mingon si Kristo nay, naayo na ka tungod sa imong pagtuo, o napasaylo na ang imong mga sala. Muna'y tinuod nga healing. Ang atong pray over na, secondary rana, they should go to their priest for confession. Kay mingon man si Kristo, naayo ka tungod sa imong og anak, ipasaylo na ang imong mga sala. Healing without confession is competing Jesus Christ. Uy. Nasabtan? Ningon si San Pablo. Basahin niyo the whole chapter, sa chapter 14, sa 1 Corinthians chapter 14. About aning speaking in tongue. Tinuod niya doon ay speaking in tongue, ha? Basta ingon San Pablo, kung doon ay musultig laing pinulungan ninyo, duha or tulo lang. Sa to? Duha o tulo lang. Dili magpuli-puli ning duha. Dili magdungan. Sa to? Magpuli-puli ning duha tulo. Dili magdungan. Kasi naitabo ron sa mga religious organization, nagdungan. It is a spiritual pride. Hindi ka speaking in tongue, kuwang siya ka, wakay gift. Uy. Speaking in tongue is an extraordinary gift of the Holy Spirit. It is given for a few. Nasabtan? Sa gisulti San Pablo, duha o tulo lang ang musulti. O kining duha o tulo, gigagasahan sa Espiritu Santo, musulti sila, dili magdungan, magpuli-puli sila. O kung nagpuli nila, dunay mo interpret. Ya kung way mo interpret, panghilo mong tanan. Kay mura mong sunata nga way nota. Dili masabtan. Kung doon ay mga bag-o mo abot sa inyo, matupad San Pablo. Unya, nagtsalalala mo, tsalalala. Yung saon man niya pag ingog amin, gawa man siya kasabot. Uy. Speaking in tongue is only given for a few, not for all. Nasabtan. Hindi na ako ma-explain tanan. Balikon ako, naayo mo ang maong nga charismatic head sa healing ministry sa Diocese of Tagbilaran. Kaya ba mo? Walking possessed. Kaya mag-healing sila, mag-pray over sila, di man nila pakumpisa los pare. Namura na. Ano? Sa kinahanglan jud atong tun-aning paagi sa simbahan. Ako willing kay ko kung doon ay padali dito, mauban ninyo. Ano man, dili lang usa ang walking possessed sa charismatic community sa Diocese of Tagbilaran. 5. O niya ang 5 member sa healing ministry. Grabe na.
Adila ko matuglain. Ako mismong Diocese of Tagbilaran. No? O karon Kalois Ginoo, ato sila giubanan. Para singon ni ana, mag-guided sila sa spiritual phenomena. Speaking in tongue, kanang katanan jud mo, speaking in tongue, kay mo, Pentecostal na, ika na sa Pentecostal. Dili na tradisyon sa simbahan. Kapantay mo ng mga Pentecostal, magkurog-kurog. During ang baptism of fire, daghan kayong walking process diha. Uy. Daghan kayong walking process diha. Nya matabangan na nato kung makatukod tag ministry dinhi with Father Christian and the rest of the team. Amen. Magtinabangay ta o willing kay kumuban ninyo kay mao man ako linya specialization nato. Yan, ang mga charismatic dito natabangan jud na enlighten sila, na guided sila. Nya pinaka the best nga gift sa Holy Spirit is going to confession. Ang pagpangumpisal sa itong mga samo ni pinakadako nga grasya nga atong nadawat gikan sa Espiritu Santo. Amen. God is good. Abi ninyo, before na ko tawagon si Ate Sheila, gamay raman atong office dito. Gamay ra kaayo nga 1,000 square meters lang. Yan, tungod sa harassment nilang Ate Sheila o ni Kuya Dudo, dahil sila subdivision, dako kay nga subdivision, gipangharas sila sa demonyo. No? Yan karon ni-donate sila og 1 hectare for the permanent office of healing and exorcism. No? Si Ate Sheila na sakit, unaayo na siya karon because of the healing and deliverance ministry ni Kristo. Why finding sa doktor? Why diagnose sa doktor? Sa ito paminawon sa Ate Sheila, okay pa mo? Ha? Natagsa, karon pa bitaw ko nakaani, no? Knowledge is yagwa kay knowledge. Kili-kili power jud ning ato ana. So, gusto kong makadungog mo sa actual nga mga experience mga tao kay di ko gusto nga ang ako lang mga experience o sa mga pagtulunan sa simbahan. Masindot mo na makadungog mo actual sa ilang kasinatian. So ito paminawon si Ate Sheila Ardon nung paambit sa iyang kasinatian sa unsay produkto, unsay bunga niini diha sa ilang pamilya. Atong papakan si Ate Sheila Ardon. Ate Sheila, nakulbaan siya kay first time ni niya, no? Basag nilang, no? Okay, atong gaas mo si pagpakpak sa Ate Sheila. Maayong gabi sa tanan. Honor kay ko nga mo share sa inyo sa among experience before ko na himong servant ni God, servant na ko sa ministry. I am a real estate broker, a real estate developer, at the same time operating and managing surveying services in Bohol. So, ang akong nagsugod ang amohang pag-serve sa ministry, akong sugdan ang amo ang panghitabo way back last year, September, nga nagkita mi ni Father Darwin, murag casual lang nga meeting dito sa balay ni Kuya Kaloy. Kana si Kuya Kaloy usap na siya sa CFD. Isa casual nga meeting lang, hi hello, ila-ila kay diha ko ituyo ni Kuya Kaloy. After adto pero ato nga time is kasige na ko balik-balik sa Chongwa, MRI, CT scan nakuha na nako tanang mga laboratory test pero wala joy any findings sa doktor. Naglibog ang doktor pero magsige gihapon og sakit ang akong kilid nga mura bitaw mo kuan jud sa akong likod. Gatuo ko og kanahang gallstone pero dili jud normal akong gallstone. So sa sige na ko balik-balik po dito sa Cebu, ninghangyo pod akong manghod nga ipa-check up sa dakong papa kay naapod siya gibati nga sakit pod sa iyang tiyan. Aga sa akong papa diri sa left side, aga ko sa right side. So moto gidala na ko sa Cebu akong papa kay gipa-check up. Karon it came out nga stage 4 cancer na siya sa iyang colon.
So murag nakalimtan nag akong sakit kay priority kay colon cancer. Wala na dayon mi paulia sa doktor kay need gid siya og emergency nga operation. Pero kanahang after adto pag uli na pud nako didto sa Bohol kanang padungto siya kalag-kalag. Ay ato nga time no is kasi nag-develop ang among subdivision, mga August gisugdan na namo to siya develop. Wala to wa may nag-agi pa og kanahang mga kanahang albularyo, mga feet healer dito na mi og develop sa property. Unya pag uli na ko dito sa Bohol mga November igo na operahan ng papa. Pagka November nahitabuan mi nga akohang pagumangkon nag-suicide. Nag-suicide siya diha pagyod sa among stockyard sa Halublacan. Mo na to nga time nga kanahang ning approach na mi og faith healer. Ang palamuot pod kay ang faith healer siya jud nga diha sa mong balay, diha matulog. Unya ato nga time is nagsige naman mi og rosaryo adto. Musabat pa jud siya og rosaryo namo. Pero amo na tong nakuha niya og magsabat og rosaryo, magbugbog jud siya og kanahang singot. Grabe kayang singot og magrosaryo mi. Unya ang among gipatambalan ag katuhang gihikugan sa kong pagumangkon kay man sila kana lagi daw gipahikugan ipaguba jud ng balay kay katuhang pagumangkon diha to siya ga restaurant atubangan sa mong stockyard sa Halublacan. So ato nga time gipaguba unya ang advice sa faith healer pahatagon mi og baboy kanahang daghan napatoy mga baboy, kulapo, mga periko, di na ko kakuan unja gipalitson ang baboy nga walay asinay, wala tanay mga panukutay. Mo to nga kanahang diha patoy ga kauban na mo sa kanahang mga laborer sa kanahang among stockyard among Halublacan nagabugal-bugal. Mo to yang gihadlok nga unsa man gusto kag pakiton. Nya mo to nahuman na mo ag patambal, naghalad nami. Ag amo na pong project didto sa amo nang gipa suroy ag amo mga project kay gingnan man ko niya. Ingon pa siya nako nga sikat daw kuno siya nga mananambal daghan kuno siyang developer dito sa Cebu nga iyahang gipangtambalan kay need gid daw na og mag land development kinahanglan ipananghid una ang lote sa mga tawo nga nagpuyo diha nga di ingon nato. So ingon man tuo pud mi sa iyahang advice namo kay kami mga ignorante pa jud mi atong time bahin sa kanang kuan. Pero ato nga time na ilan na mas Father Darwin murag na ignore pa gyud ako atong time kay dili pa ko ingana jud ang akong faith bitaw sa Ginoo. So mao man gisuroy siya namo tanan sa akong mga project nya hantod nga dito siya sa mga project sa Balilihan dito na pod gipangay-an niya akong bana og 3 ka buwan nga baboy nga puti unya 1,000 nga sinsiyo nya katong 1,000 nga sinsiyo ijagjag daw kuno to adto kay moy gipangayo sa mga agta nga nagapuyo didto. Pero atong time na-admitted ko sa Chongwa. Na-admitted ko sa Chongwa kay tungod lagi sa akong gibati pud nga diri nga sakit sa tiyan. Ni-admit ko sa Chongwa, akong bananay nagkuan siya tanan pero ako kanahang dili bitaw jud pud ko ingana jud kay mutuo og faith healer. Murag duha-duha gyud ako ang kanahang pagsalig og mga faith healer. Pero kung bana kinasaligan kay to siya sa una og faith healer. Mo to nga ngita siya baboy 2 ka buwan worth 21,000. Unya pagkahuman, ang iya pa yung gusto, ang mga alkansiya sa bata, nga ilang gitigom-tigom, mo yung bungkagon kay 1,000 kasi siyo mo, jay ipang sablig dito sa site. Wako ning sugot, kay kanahang, tinigom ko na sa kong anak, nga pagkahuman, ijagjag radto, muna nga agi pa may uglalis adto. Tuod man, gipasagdan ako sila, wako ning uban sa site, akong banaray ning adto dito sa site. Igo mga talingit-ngit na sa hapon, mga 5:30 sa hapon, ning tawag akong bana. Love, tawagi si Kuya Kaloy or naa ba kay number ni Father Darwin kay ang usa na mo kataw nga ning assist akong bana o pangyagyag sa sinsiyo dito sa ground na possess
ninglain na agtingog unya gipang kuan na sila, gipang pahawa na sila. Moto nga gitawagan day namo si Kuya Kaloy ningadto di sa site. Nya kadto nga mohang na-possess nga tao gida sa seminaryo, pero pag sakay niya sa sakyanan gababay-babay pa siya sa site. So ako kay Bawkis, sa gibabayan, as per relay sa humana, nagbabay-babay siya dito sa site niya. Possess na gid siya. Pag-abot niya sa seminaryo, naidako kayong cross nga gasiga, ingon siya, samaw kayo. Unya, in fact nga, ang katong orasa is 6 o'clock na, ngit-ngit na, pero nganong gisamawan siya. Pagkakita niya sa samaw niya, agkatubad yung mga albularyo nga giuban na mo, ning uban pa dyan dito sa site, mo pa dyan nasubuan, kagasigi o deliverance ang si Father Solon nga kay si Father kay wala matong time kay marketing office man to nila, ang albularyo mo na po'y nasubuan nga mulid sa rosaryo. Same gihapon sa sitwasyon nga nahitabo ang magrosaryo may sa Mumbai, magsigig bugbog ang iyahang singot. Moto nga giblame ni Kuya Kaloy nganong ning approach lagi ekonomi o faith healer. Until such time nga gistoryahan ko sa humbana to sa nahitabo, nakastorya mi ni Father Darwin. Ning bisita mi dito sa iyahang ministry, ug nakita jud namo first time namo dito upat dayon ang possess, untol din ko sa kong gilingkuran kay di ko ka imagine nga ingon na bitaw nga mawad-an nagkusog pag react sa usa ning react ang bata sa likod ning react nga na ba nga dito na ko na imagine nga grabe gyud ang demonyo nga galibot-libot sa tuhang lugar. So utod man agamohang site giadto ni Father Darwin na naman siya existing nga balay, iyang gimisahan didto kay infested man kay nadyo na muyo kay previous pod nga tag-iya nga among gipalitan adto namatay sad. So mo to nga gikuan deliverance ni Father agto jung kahoy galisod jud ang among bakho og tumba sa kahoy bisan pag gamay na nipis na kay tong kuan di mi ka explain nganong dili jud matumba tong kahoya. So karon gidesign na to siya namo for permanent office sa ministry sa healing, exorcism and deliverance. Unya karon akong papa nga gi-diagnose na pod nga colon cancer stage 4 na siya, metastasize na sa iyang liver. Pero last June 17, nag-celebrate siya sa akong mama sa 50th anniversary. We are not expecting mapulong pang kinabuhi sa akong papa, pero sa amuhang na experience, every month nako siya gipakumpisal, ako na silang gipasimba, pero umingon man kag stage 4 cancer na mura bitaw hopeless na ka nga murag short length na lang ang imuhang kuan, pero akong papas buya-buyag karon di jud siya gitagaan na mo siya og amo to siyang giingnan gitagaan unta og kanahang murag yaya nga moy mag-assist niya, pero di siya musugot kay magsige pa jud go and forth sa Tagbilaran City siya ra usa kay di siya gusto mapa-assist. So mo na gitambagan siya ni Father nga kumpisal. So buyag karon since October unsa na ta karong buwan na 8 months ago nag-celebrate pa mi sa iyang 75th birthday. Mo nang ingana mi ka overwhelm nga unsa kabayo ang Ginoo once nga mosampit kaniya. Karon ang ako pong gipaambit kay during those times nga wala pa jud nako ma-appreciate jud unsa kamayo ang Ginoo kay sa una musimba mi kompleto mi pamilya, pero murag moadto mi sa simbahan mura ra mi gapa-attendance, wala pa kay mi kasabot nganong naa mi sa simbahan. Pero sa kadugayan nako gauban-uban ko sa evangelization ni Father, asa na siya mag-evangelization everywhere in Valencia. Nasabtan ako unsa ka sagrado ang Eucharist, unsa ang healing nga nahatag sa Eucharist. So moto nga karon mura na mi og mag-crave gani nga mosimba mi, murag dili na namo gusto nga nami every second nga ma-miss namo sa misa kay kahibaw mig unsa jud siya kasagrado ug kanang pagkalawat nga unsa jud na namo nga gidawat na siya namo. So mo nang karon ingana namo gina-welcome ang Ginoo sa amo ang kinabuhi nga tungod sa ministry, tungod sa pagkatikais, pag-uban ako sa kanahang ministry na
murag na may mga panghitabo sa mga kuan sa mong kinabuhi, pero ang iya gyapong gihatag namo is kana bitang once nga baka sinati na jud ka og unsa ang grasya ug ang kuan labi nagmagsige na pug ka grosaryo ang akong anak ato nga time pa jud nga nagsinay-hinay na may og sunod-sunod giagi pod og ako mga anak na pud gipanghilabtan sa demonyo kaya ang akong usa ka anak na nag-overdosage to siya. So mo to nga dili nimo pumingon ko sa kumbana love kung wala pa lang siguro tay pagrosaryo simba ko nahinaykan akong anak nga na bitaw. So mo na nga ako yung i-encourage niyo ang pagrosaryo, pagkumbisal ug ang pagsimba adlaw-adlaw. Mara to og daghang salamat. Salamat kayo Ate She. O naayo na po siya sa iyang gibati, no? Atong daghan kay siya mga gibati sa iyang tiyan, way findings, way diagnose. So grabe kayo ang prayer of the church, sacraments. Dili lang partial blessing, the fullness of God's blessing, the fullness of God's graces, the fullness of God's protection. Amen?